Magandang gabi, sir. Magandang gabi sa inyong lahat, classmate. Before anything else, let's pray first. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Itaas natin sa Panginoon ang lahat ng ating agam-agam at suliranin sa buhay. Nawa ay mapagtagumpayan nating lahat ang ating mga mithiin at malampasan ang mga pagsubok na hinaharap. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa lahat ng inyong pagpapala at sa mga taong ginawa mo pong instrumento para samahan kami at gabayan para sa aming landas na tinatahak. Ang lahat po ng ito ay pinaubaya at isinasamo namin sa iyo. Amen. Ako po si Jeffrey Samudio, BS EdMat, isa sa grupo ng Chapter 4, Mathematics as a Tools, Data Management. Ako po ang magre-report ng Descriptive Statistics and Normal Distributions. Before we start on our topic for tonight, I have a question. 1 plus 5 equals 10. Wrong, di ba, boys? Alam niyo naman palang mali. Bakit ginagawa niyo pa? Tama, girls, no? Ipilit niyo. Ipilit nating tama yan. Lagi naman tayong tama kahit mali. Except pala kay sir, baka ang grade ay mapahamak. Ito po ang nakapaloob sa Chapter 4, Mathematics as a Tools, Data Management. Like what I said before, ako po ang magre-report ng Descriptive Statistics and Normal Distribution. The rest po ay ang aking mga ka-group. Magsimula tayo sa data. Data come in different form and different sources. You read in daily life newspaper, hear them over the radio, see them in the television, and find them in the internet. We have a great quantities of data relating to sports, business, educations, and hundreds of some other human activities. And statistics provide us the tools through which such a data are collected, analyzed, and presented to arrive at some rich and interesting information. These tools, which are derived from mathematics, are useful in the processing and managing numerical data to describe a phenomenon and predict values. Ang math daw isang mahalagang kasangkapan sa larangan ng pamahala ng data. Ito'y nagbibigay ng paliwanag at mga pamaraan na kinakailangan upang maiproseso, ma-analyze at makuha ang makabuluhang kaalaman mula sa mga numero ng data. Ang ulat na ito ay sumusuri sa pangunahing papel ng matematika sa pagbuo ng buod at pagsasaayos at pagbibigay ng conclusion mula sa data. When it comes to number, laging unang pumapasok sa utak natin ay, syempre, pera. Pero connect talaga ang math. Di ba ga? Aminin nyo sa hindi, lahat tayo ay nagiging matalino sa math. Kailan? Kapag kulang ang sukli. Data at statistic. Ano ang pinagkaiba nila? O kung meron man ito, ay parehong may mahalagang ginagampanan sa larangan ng pangkalahatan. I'm not sure lang kung iisa sila o magkaiba sila. Pero based on sa aking report, sila ay parehong may mahalagang ginagampanan dito sa mathematics as a tools, data management. Types of data. Ang data ay may variables. Variables, characteristic that is being studied, yung character na napapag-aralan or napag-aralan, ang tawag doon ay variables. Tulad ng age, race, gender, personality, types, attitude, political or religious affiliation, height, weight, and marital status. So, ibig sabihin, ang variables ay pinagsama-sama na dyan. Ang qualitative at ang quantitative variables. Yan yung dalawang uri ng variables. Kaya,
nung sila ay maghatiin, napunta sa qualitative ang eye color, kind but not in amount. At sa quantitative variables naman ay yung numerical in nature. Itong isa is to study at ang qualitative naman ay to examine. At ang qualitative ay may dalawang uri, ang discrete variable at ang continuous variable. Continuous, pag narinig niyo ang continuous, ano pumapasok sa isip niyo? Continue, itutuloy or patuloy, di ba? Tulad ng height, weight, temperature, time. Sa discrete naman ay ang example niya is number of enrollees, parang kung ano lang yung number of student in a classroom, kung ano lang nandun, yun na yun lang mabibilang. Mabibilang mo yung mga computer functioning, number of mathematics subject, and number of call received. Parang mas madali siyang bilangin kaysa dito sa continuous na patuloy or nababago siya. Yan ang nakapaloob sa data. At ang susunod ay ang talakayin naman natin ang mga nakapaloob sa statistics. Statistics is a basically science of collecting, analyzing, and interpreting data. Ito ay may dalawang uri, ang descriptive at ang inferential. Dito na pa pumapasok ang aking report. Descriptive is statistics. At nakapaloob dito ang data summary, bar graph, histograph, pie chart, shape of Grayson, measure of central tendency, kasama dito ang mean, mode, median, measure of variability, range, variance, and standard deviation. At ang inferential naman ay using sample data to make inference or draw a conclusion of the population. Mamaya, ipapakita ko sa inyo, ang ating tatalakayin dito ay ang measure of central tendency na may mean, mode, at median, at ang measure of variability. Dito naman sa inferential, ang pinagkaiba nila is, sa inferential, ang ihahalimbawa ko dito ay yung survey sa President. President A at President B. Kunwari, 100 billion ang tao natin sa Pilipinas. Hindi naman nila masasurvey yung lahat, kaya kukuha lang sila ng 100,000 para isurvey. Si President A ay nakakuha ng 80% na nagsasabing siya ang iboboto at si President B ay 20% lang. Ang nagawa nila doon ay ang sample data or conclusion na mapredict nila na ang mananalo, na malaki ang tsansang manalo ay si President A dahil sa percentage na nakuha nila na boboto doon. Descriptive statistics, organize, summarize, and simplify. Inferential statistic, hypothesis testing, make prediction, sabi ko nga, make prediction, and generalize from samples to population. Ito ang ating tatalakayin. Ang nakapaloob sa descriptive statistic. Ito ay may mga solution. At ang susunod nito ay ipapakita ko na sa inyo ang formula at how to solve. Ano nga ba ang measure of central tendency? Ang measure of central tendency are ways to find the average or middle of a data set, such as test, score, height, or income. Ito siya. At nandito din, sabi ko nga kanina, nakapaloob dito ang mean, median, and mode para makuha yung mga central tendency, yung mga average or middle, yung mga nasa gitna. Ito siya. Ito yung mga Greek word na formula na ginagamit nila sa measure central tendency. Symbol use indicate as summation. Ito, population yan. Ito, summation notation, x sample mean.